At speaking of nahuli, ay putik na yan. Nahuli na ba to? Nagtatanong lang ho, hindi pa naman mga kababayan. Hindi pa nahuhuli. Siyempre, tago pa din si Boy Tago. Ano? Sabi dito, totoo lang ito ha. JB Ejercito ha. Sana totoo tong sinasabi mo. Na ano, naninindigan daw po sila na walang pagtatangka na proteksyonan o protektahan ng Senado si De La Rosa sa gitna ng kinakaharap niyang ethics complaint dahil sa pag-absent. Kasi naman alam nila na butas ang batas, mga kababayan. Kaya ganyan na lang sila. No? Okay na yan, huwag kang mag-alala. No? Madami kang maipapalusot dyan na lagi na lang pong ginagawa ng mga DDS. Puro palusot na lang ho, mga kababayan. Ito ang huwag niyong gagawin. Ehersito. Kasi maaapektuhan ito ang dating Pangulong Duterte. Kung sakali man ho na ang kampo ni dating Pangulong Duterte ay patuloy pa din ho na humihingi ng interim release kapag si Bato de la Rosa hinarangan nila ang ICC sa sa pag-aresto dito, malamang ho yung request na interim release kung meron man ho ulit ang dating Pangulong Duterte, hindi na ho papayagan yun. Bakit? Putak na. Isipin mo, mantakin mo naman ho, mga bossing, no? I-request nila na iuwi ang dating Pangulong Duterte. I-request nila na sa Pilipinas na lang ikulong. Kung ipapakita po ang pwersa nitong mga DDS na mga senador sa ICC na ito, tutulungan namin si Bato na hindi makuha, na hindi mahuli. Ang mangyari na lang ho dyan, mga bossing, mapapaisip sila, pag etong si Duterte pinauwi natin, tiyak malamang hindi na ito pababalikin. O haharangan na nila yung mga hearing nito. No? Kawawa na naman yung mga kaanak ng mga naargabyado o na biktima. Yun nga lang pong tawag nila sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte, tawag nila kidnapping ho . Di ba? Hindi nila nirerespeto. So, siyempre mga kababayan, kung ganyan lang, ano sasabihin nila doon po sa ICC? Ay nako, hindi namin pababalikin niya si Duterte sa ICC o doon sa mga hearing. Bakit? Kasi kinidnap lang naman. Illegal ang pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ganun lang din po yan. So ngayon, pag ito pinrotektahan ng Senado, lalong-lalo na si Bato, wala na yun. Itaga nyo sa Bato, malabo ng i-house arrest, i-hospital arrest, i-interim release si dating Pangulong Duterte. Bato, anak ng putik naman. Ang yabang-yabang mo nung panahon na nagsasalita si dating Senador Trillanes. Come on, Mr. Trillanes, Mick Madi. Anak ng putik. Shiro Kansaki. Di ba? Come on, Mr. Trillanes, Mick Madi. Ang lakas-lakas ng loob mo na sabihin yun. I am ready. Di ba? Tapos ito, ang mapapala. Ang yabang-yabang na sabihin po sa mga DDS na kumbaga, sasamahan ko si dating Pangulong Duterte sa ICC o sasamahan ko si dating Pangulong Duterte kahit saan magpunta. Pati si Bongo, ganun din Pero nasaan yung dalawa? Wala na. Hindi na magpakita. No? Pero balik tayo dito sa issue. Dapat lang na itigil, ihinto na ang sweldo ni Bato de la Rosa. Parang panggugulang na po sa mamamayang Pilipino yan Biruin niyo po, mga kababayan, yung mga kapwa natin Pilipino, absent 1 araw, 2 araw, wala nang bayad. No work, no pay. Di ba? Eto, wala na tayong napapala sa senador na ito. Wala namang warrant of arrest. Wala namang, hindi, meron yan. Ako naniniwala talaga ako, merong warrant of arrest si Bato de la Rosa. No? Pero wala Wala namang lumabas, pagtrabaho. Kung ayaw magtrabaho, tanggalin yung sweldo. Di ba? Biruin mo mga kababayan. 300,000 plus ang sinusweldo ni Bato. Meron pang mga extra. Pero doon lang tayo sa 300 plus, no?
I-compute na lang po natin 300, no? I-times mo sa 10 buwan, yung 300, 3 milyon. Tapos may 2 buwan pa na natitira. Tag 300 o 6. 3.6 million kada isang taon. No, pinapasweldo kay Bato de la Rosa nang wala tayong napapala. Di po ba? Ngayon, kailan ba birthday ni dating Pangulo? Kailan ba birthday ni Rodrigo Duterte? Sandali lang. No, paki-comment nyo nga dyan. Oh, Rodrigo Duterte birthday. Oh, birthday. March 28, oh. 1945 ba to, oh? Kung kayo magpapa-aresto ngayon, ano na ba dyan sa Pilipinas? 22, oh, 22 ng umaga dyan sa Pilipinas. Kung kayo magpapa-aresto kayo kay ni Bongo, naku po, panigurado ko, magiging masaya ang birthday ng dating Pangulo. Sure ball yan. 100% po yan, mga kababayan. Bakit? Dalawang kaibigan niya nandoon. Kasama niya na. At pag nalaman niya, naku, hindi lang pagbisita ito. Ito ay pagkumbaga, masasamahan na ako nito sa loob ng 10 taon. Hindi po ba? O, kung maabsuelto po sila, 10 taon sila magsasama-sama doon. Pero kung hindi po maaabsueldo, hindi po, kumbaga, guilty po ang magiging hatol, nako, pasensyahan ho, mga kababayan. Mukhang malabong magkahiwalay sila. Maybe forever, 40 years, 50 years. Ano po? Malilimutan na ng mamamayang Pilipino ho ito, mga boss. Di po ba? Kaya nga naman ho ngayon, tingnan nyo ang ginagawa nila. Talagang sinusubukan nila na maagaw po ang trono o ang upuan ng presidente kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil naniniwala sila na kapag po si Sara ang naging presidente na ay maiuwi na si dating Pangulong Duterte. At makakauwi na din po si Harry Roque, mga boss. Oh! Maniwala ko kayo, yan ang inaasahan niya mga yan ho, mga bossing. Kaya ang ginagawa nila, todo sila yung pagbira at kung ano-anong mga ginagawa ng mga kasinungalingan, paglalabas ng mga witness na hindi naman totoo yung mga sinasabi at ginagawa. O eto ho, mga bossing, yung sinasabi namin na Gutesa bumaliktad na manggagaling mismo dito kay Mike Defensor.